Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, wala po muna tayong puro pa music mga ka-action kasi wala ho tayong ginagamit na sound card or microphone ho mga ka-action. So ito po, may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, no, regarding po ito sa isang vlog ni Colonel o Colonel Mitran TV ho mga ka-action. So alam ho natin na mainit po ang ng issue ng ICC laban dito sa mga Duterte ho mga ka-action, lalong-lalo na po kay dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. So ito po mga ka-action, makikiisa daw siya. At siya daw ang una-una na mamuno mga ka-action kapag ito daw ay aarestuhin si dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. At mamumuno daw siya na maghihikayat ng maraming Pilipino na magsama-sama na hindi daw tayo papayag na aarestuhin si dating Pangulong Duterte. Yan ang kanyang vlog mga ka-action, no? Kasi pag sinabi mo kasi na tayo, ayan, na mga Pilipino, ibig sabihin nilahat niya na ho mga ka-action. So bago po tayo magpatuloy at may banat pa ito siya kay dating Senador Trillanes ho mga ka-action. So atin muna pakinggan at panoorin, voice over lang po madalas ang inyong maririnig mga ka-action ha, para mag-iwas ho tayo violation. So sana maunawaan nyo po, okay? Pakinggan na po natin mga ka-action. Okay, good day sa lahat ng mga nagsusubaybay. Ang pupuntuhan natin ngayon ay patungkol sa pag-aaresto sa dating Pangulong Roa Duterte. Hindi ko malubos maisip kung may katotohanan ba na narito ng mga arresting officer ng ICC. At sino ang uutusan nila? Sino mag-aaresto? So, sa ngayon, question mark pa rin kung ano ang stand ng gobyerno. Although, ang Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi naman na hindi niya papayagan o hindi niya susundin ang utos ng ICC. Even the police, hindi sila aalis kay Pangulong. Dati Pangulong Duterte. Kung magkaganon man, yan ang isang dahilan para bumagsak ang regime ng Marcos. Kasi sa ngayon, hindi siya nagsasalita eh. So, kung hindi nagsasalita siya na talagang open sa public, openly, meaning talagang mayroon siyang pronouncement. Isang beses pa lang, matagal na yun na hindi niya tatangkilikin ang ICC. Pero nakakaduda pa rin. Pero sabi nga ni dating Pangulo, walang kinalaman ang Pangulong Bongbong Marcos dito. Isa ito ang complainant si Senador Trillanes. Itong si Senador Trillanes, may naniniwala pa dito. Nagtataka nga ako bakit nananalo pa itong hambog na ito. Pag nagkapagsalita, akala mo siya na yung matino na Pilipino. Sino ba ang binastos niya? Kasi sinabi niya, ang mga pamilyang Duterte ay mga bastos. So, ibig sabihin, pamilya talaga. Pero kung tingnan natin ang sarili niya, ang background niya ay bastos. Although si Trillanes, tagahanga ako nito nung siya ay nag-upload mutiny. Dahil ipinaglalaban niya ang karapatan ng bawat Pilipino.
Pero nung nakaupo ng Senado, naging hambog. Tapos sasabihin niya kay Pangulong Duterte na na walang disiplina, mga walang respeto. Hindi kaya siya yun? O na walang respeto? Sino ba hindi niya nirespeto sa kapwa niya Senado? Tinira niya, tinira para bang wala silang protocol o wala silang disiplina sa Senado. Nilabanan niya si Indrilli ng kawalangian. Talagang matindi. Tapos si Senador Gordon, ganun din. Puro matatanda kaya yung mga nakakalaban niya. Hindi lang siya nahiya sa edad niya. Nagkataon nanalo siya kasi nagamit niya yung, sabi nga, parang nabudol rin na marami naniwala sa kanya. Yung pala, walang hiya. Sino pa? Ang masaklap dito, ang natatandaan ko na hindi matanggap, nagpakamatay na lang sa galit o sama ng loob. Biro mo, very senior niya, sasabihan niya na you have no credibility sa pagharap dito sa Senate hearing. Hindi natanggap nung ating Chief Staff Armed Forces, si former Chief Staff General Reyes. Hindi nakayanan ang mga salita ni Trillanes. Kaya nga, siya yung pinakawalang hiya na nakilala ko dyan sa national government. Sa totoo lang, siya lang yung pinakawalang hiya at kawan bastos. Balik tayo kay Duterte pag-aresto. Kung mangyari man yan na pag-aresto, isa ako dyan na mamuno, magikayat na suportahan ang dating Pangulong Marcos. What I mean, Pangulong Duterte. Ano? Now, kung hindi kikilos rin, nagsasalita si Pangulong Marcos, pasensyahan tayo. Dahil ang nagawa ni Duterte sa panahong administrasyon niya, binusod niya ang MUP. Pero hindi yung ibig sabihin na binusod niya. Ang ginawa niya sa bansang Pilipinas. Ang daming kinabahan at madaming nabago. Kahit papaano na yung lubok na sa kawalang disiplina ang Pilipino, nabawasan lalo na drugs, although hindi niya na perfect, pero nabawasan ang drugs ngayon. Pero sa ngayon, bumabalik kasi napapabayaan ng Pangulo eh. So, sama-sama tayo. Kung sakaling arestuhin ang Pangulong Duterte, sama-sama tayo. Hindi tayo papayag, Pilipino tayo, mayroong maglalapas tangan na hindi tayo bansang Pilipinas. Laban tayo. Magikaya tayo para suportahan natin ang Pangulong Duterte. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang lahat ng kanyang sinabi ho mga ka-action. So alam naman po natin sa isang mga statement ni Digong ho mga ka-action, sinabi niya po na wag lang po mag-alala daw ang taong bayan kay may nakabantay naman daw sa kanya ng mga pulis, no? So granting po na may mga nakabantay sa kanyang pulis. Ang tanong ho natin kung tatagal ba o hanggang kailan ba tatagal ang pagbabantay ng iilan sa ating mga kapulisan kung mayroon man. Kasi siya man ang may sabi na nakabantay daw ang mga pulis sa kanya ho mga ka-action. O eto po, hanggang kailan ba tatagal ito? Si Colonel Mitran TV ho mga ka-action. I think retired na po din ito kasama nila Captain Dado ho mga ka-action. So hanggang kailan po ito? So sa tanong niya po na kung may naniniwala pa daw kay Senate Trillanes, kay dating Senador Antonio Trillanes, ayan.
So alam po natin na may pagkaragsik o may pagkaano itong magsalita si Trillanes ho mga ka-action, pero pagdating sa iilan sa ating mga kaibigan na hindi suportado si Trillanes ay pagdating ho sa kanila ay mayabang ho mga ka-action. So wala po tayong kung yun po ang kanilang pananaw sa karakter na anong mayroon si Trillanes ho mga ka-action. Pero para ho sa atin, ang bawat salita po, ang bawat pinaglalaban ni Trillanes ay kapakanan ho ng mga nabiktima ho mga ka-action. Kaya pasalamat po tayo na may isang matapang na isang Antonio Trillanes na handang makipagtulungan sa ICC ho mga ka-action, kasi sabi nga ni Harry Roque ay isa sa mga complainant daw ito si Trillanes ho mga ka-action, at gustong ipakulong o ipaaresto si dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. So kung yun po ang pananaw nyo, Colonel, kayo po ang bahala kung kayo po ay makiisa once na aarestuhin ito ang inyong iniidolo, no? Hindi ho namin kayo pipigilan, kami po ay manunood lamang kung ano po ang mga hakbang nyo o talagang hanggang kailan po ang inyong pagdipinsa sa inyong iniidolo, kung may magagawa ba kayo kapag ito ay inaresto halimbawa ng ICC. Kaya abang-abangan ho natin mga ka-action. Kaya good luck na lang po sa inyo, Colonel, no? So yun lang muna ang latest update mga ka-action, mga kakampeng. Ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.